Nag-uusap na raw ang ilang kongresista kaugnay ng paghahain ng reklamong impeachment laban kay Vice President Jejomar Binay. Kaugnay pa rin yan ang aligasyong pagtanggap ng kickback sa di umano'y overpriced Makati parking building. Nauna nang sinabi ni Senator Nancy Binay na mas maigi nang sampahan ng impeachment complaint ang kanyang ama kesa humarap daw sa Senate hearing na di umano'y may bahid politika. May report si Jam Sisante. Ilang beses nang hinamon ni Senador Nancy Binay ang mga kritiko ng amang si Vice President Jejomar Binay na sampahan ng impeachment complaint ang kanyang ama kung nais nilang paharapin ito sa Senado. May allegations of corruption, 'di ba? Ano ba yung proper venue is through an impeachment complaint. Yung Senate Blue Ribbon hearing is not a trial court and that's not the proper venue. Gusto kasi ng ilang senador na humarap si Binay sa Senate Blue Ribbon Committee upang sagutin ang mga alegasyon na overpriced ang Makati City Hall Building 2 na sinimulang ipatayo noong termino niya bilang mayor. Sabi naman ng kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino na si Albay Governor Joey Salceda, mas gusto kasi ng mga Binay ang impeachment proceedings dahil baka mas may nakita silang tsansa doon kaysa sa investigasyon sa Senado. I took it from there na the Binays are willing to go to the crucible of an impeachment rather than the media crucifixion of a Senate investigation. Ayon naman kay Navotas Representative Toby Chanco, ang tagapagsalita ng United Nationalist Alliance, meron ng usap-usapan ng ilang kongresista upang ipa-impeach ang vice-presidente. Napag-uusapan na rin yan sa House of Representatives. So sa tingin ko, ang plano talaga dito ng dalawang senador is siraan si VP Binay para hopefully bumaba sa ratings, sa survey. And then, after that, tsaka sila rin na mag-file for impeachment o hahanap sila ng mga kakampi na magpa-file for impeachment. Si Senador Alan Peter Cayetano, giniit na dapat humarap ang vice-presidente sa pagdinig sa Senado para maipaliwanag ang mga akusasyon sa kanya. Ginawa na raw ito noong vice-presidente pa si Noli de Castro. If we invite the Vice President Manong Niel and we make a fool out of ourselves because masyado kaming bastos or hindi tama yung tanong o kaya ginamit namin powers, balik din po sa amin yon. But still, he doesn't want to appear. That's why we keep asking, anong tinatago niya? Ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig ito sa Huwebes, kung saan inaasahang muling magsasalita ang mga kinatawan ng Makati City Government at Hillmarks Construction Corporation na kontraktor para sa Makati City Hall Building 2. Pagkatapos daw nito maglalabas ang komite ng imbitasyon para sa vice-presidente. Jam Sisante, GMA News.